Hello guys, share ko lang sa inyo kung paano ko na-meet yung partner ko na Polish. Sa dating online ko siya nakilala. Makikita nyo dito sa screen, nilalagay ko kung ano yung online app. Para naman kung gusto nyo, pumasok doon para maghanap ng long time partner nyo or makausap. Pero ingat lang kayo guys sa mga scammer kasi madami din doon na scammer. Kaya dapat kilatisin nyo muna bago kayo makipag-meet o makipagkilala. Iwas kayo sa mga foreigner na manyakol. Yung alam mo yun, yung mga nangihingi sa inyo ng mga nude pictures. Huwag kayong papatol doon. Share ko lang sa inyo kung paano kami nakasurvive ng partner ko na LDR. Nag-start kami ng 2021, that was COVID-19 virus time. Nag-start kami mga November, then 2 to 3 months na LDR communication. Nag-decide na siya noon na pumunta ng Pilipinas. Mga March, pumunta na siya noon. Tapos, ang problema lang noon, 3 times attempt siya ng flight bago siya nakalipad. Yung first time attempt niya na flight, hindi siya natuloy kasi hindi siya naka-sign up nun sa protocol ng Philippines, which is dapat mag-sign up ka muna bago ka makalipad ng Pilipinas kasi nga COVID-19 for security purposes. So, hindi siya nakalipad. So, ang nangyari nun sa kanya, siyempre nalungkot siya, umiyak. Tapos nung sabi ko sa kanya, i-refund niya yung ticket. So, nag-process siya for refund ticket. So, when na-refund na niya yung ticket, nag-attempt siya na mag-flight. Kaso, nung nasa airport na siya ulit, hindi naman siya nakalipad ulit kasi ang nangyari noon, yung process daw ng refund ticket niya ay nagkaroon ng error. So, hindi ulit siya naka-flight noon, nakalipad. So, ang nangyari, ko sa kanya ulit. Sabi ko sa kanya, bumili na lang siya ng bagong ticket. So, nung bumili siya ng ticket, ayun, nung pangatlong try niya na attempt na magpunta ng Pilipinas, saka pa lang siya nakalipad nung 3 times attempt niya. Kasi nga, bago na yung ticket niya, matagal pala yung pag-refund ng ticket, mga buwan. So, yung ticket niya na one way lang dapat, di na siya bababa ng Manila, dapat diretso na nun ng Bicol kasi taga Bicol nga ako, diba? Tapos, ang nangyari nun, direct na lang yung flight niya from Warsaw to Manila. So, ako na lang yung nag-adjust. Ako na lang yung pumunta ng Maynila para sunduin siya. Kasi hindi naman niya siyempre alam yung Pilipinas. First time niya makapunta ng Pilipinas alam naman na pabayaan ko siya. Alam mo naman maraming luko-luko dyan sa Pilipinas, sa Maynila. So, ako na lang yung nag-adjust. Nag-leave ako nun sa trabaho, siguro mga 2 weeks yun. Para naman makasama ko siya, asikasuhin ko siya. Siyempre lang napabayaan ko siya, ibang lahi siya. Tapos yun, after ng 2 weeks, siyempre pinakilala ko na siya sa family ko. And then, after nun, bumalik na siya ng Poland. And then, mga after months ulit, siguro mga 8 months, nag-decide ulit siya noon na pumunta ng Pilipinas para mamasyal sa akin. Sa Pinas siya noon nag-Pasko, tsaka nag-New Year. After New Year, yun, nag-engage na siya sa akin noon. So, he was my fiancé that time. And then, after noon, bumalik na siya ng Poland. And then, after noon, almost 1 year again, nag-decide na siyang bumalik dahil nag-asikaso na kami mga dokumento ko noon bago siya pumunta ng Pilipinas. Nung naasikaso ko na lahat ng dokumento ko papunta dito ng Poland,
Ayun, pagbalik niya, dinala niya na ako. Thanks God kasi na lagpasan namin lahat, lalo na yung immigration, tsaka yung mga borders ng Poland, nalagpasan din namin. Ayun lang guys, makikita nyo sa screen, lalagay ko sa screenshot yung dating app na pinag-meetan namin kung saan kami nagkakilala. Ingat lang kayo sa mga scammer guys, para iwas, alam nyo na, maraming mga scammer ngayon nagkalat kahit saan. Yun lang guys, thanks for watching and subscribe to my channel for more. Love you, mama. Have a nice day. God bless you guys.